Mayong hapon, Mindanao! At magandang araw, Pilipinas! Nagbabalita mula sa munisipalidad ng Makilala, Rehiyon 12. Ngayon ay Miyerkules, ika-28 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ito po si Christopher C. Bastida at Axel Jadric Cascal na magbibigay ng balitang maaasahan at serbisyong aktibo saan man sa mundo. Ito ang MASA News Center. Masa Balita! Para sa humanistang news headlines. Hidwaan na tensyon, China versus Taiwan. Kapaskuhan at bagong taon sa lokalidad ng Makilala. Mandatoryong SIM card registration ipinatupad sa bansa. Ateneo versus UP sa UAAP Men's Basketball. At Nadine Lustre, Best Actress first time sa MMFF 2022. Kamasa, para sa Balitang International, kalagayan ng China at Taiwan mas lumala. Patuloy ang hidwaan at tensyon sa pagitan ng China at Taiwan at inaasahang mag-aanunsyo sa Martes ng ekstensyon sa mandatoryong serbisyo militar mula 4 na buwan hanggang 1 taon. Nabinanggit ang banta mula sa lalong pagalit na China. Ang self-ruled demokratikong Taiwan ay nabubuhay sa ilalim ng patuloy na banta ng pagsalakay ng China na itinuturing na bahagi ng teritoryo nito ang isla na kukunin isang araw sa pamamagitan ng pwersa kung kinakailangan. Naging flashpoint din ang Taiwan sa relasyon ng US-China dahil sa malapit na ugnayan ng isla sa Washington. Ito ay pinaniniwalaan na naging pangunahing punto ng talakayan ni Mr. Xi, si US President Joe Biden sa G20 Summit noong Nobyembre. Kasunod ng pagpupulong, sinabi ni Mr. Biden na hindi siya maniniwalang sasalakayin ng China ang Taiwan. Ngunit tumindi ang tensyon noong Lunes na iulat ng Taiwan ang isa sa pinakamalaking paglusob ng mga Chino sa paligid ng isla. Kasama ng 17 Chinese Air Force planes, kabilang ang mga fighter jets at drone na pumasok sa tinatawag na Air Defense Identification ng Taiwan. Ayon naman sa presidente ng Taiwan, sinabi niya na we need to actively prepare for war to prevent war, and we need to be able to fight a war to stop a war. Para sa balitang lokal, lungsod ng Makilala, patuloy pa din ang dagsahan sa simbahan at sa pamilihan. Narito si John Lawrence Corpus, live. Sa kakatapos na Pasko at sa paparating na bagong taon, patuloy pa din ang pagdagsa dito sa pamilihan sa lokalidad ng Makilala. Ayon kay Aling Rex na nagtitinda, labis ang kanyang tuwa dahil marami siyang naibenta ngayong Disyembre. Ako'y natutuwa dahil kahit hindi kumpleto ang pamilya ko nung Pasko at sa darating na bagong taon, laging nauubos ang aming paninda. Isang patok din sa lokalidad ng Makilala ang lights display ng Santo Niño Parish Church na binuksan noong ika-6 ng Disyembre taong kasalukuyan. Lagi itong pinupuntahan ng mga kabataan dahil sa gandang taglay ng mga ilaw nito. Sinasabing patuloy na magbubukas ang nasabing lights display hanggang sa darating na bagong taon. Hindi rin magpapauli ang bumubusilak ng mga parol dito sa unang Municipal Christmas Lantern Making Contest.
Nasinalihan ang 25 makukulay at naglalakihang parol na nakahilera at makikita sa harap ng Makilala Municipal Hall. Ang parol na ito ang nagwaging kampiyon na gawa ng Lagma Artist na tumanggap ng halagang 50,000 pesos na premyo. Talagang ramdam na ramdam dyan ang simoy ng Kapaskuhan. Said, hindi pa nga nililigpit ang mga Christmas tree sa mga kabahayan at mananatili daw ito sa pagsalubong ng bagong taon para sa mas merrier na New Year. Merry Christmas at maligayang bagong taon sa inyo. Maraming salamat. Kung ang nakasanayan natin ay ang pag-iba-iba o ang palagiang pagpapalit ng SIM card, well, ang bansa ay mayroon ng registration dito. Para sa detalye, narito si Janice May Carta. Sa kakatapos lang na tradisyon ng mga Pinoy ng simbang gabi ay may bago na namang kinakabisihan ng mga tao. Inilunsad noong December 12 ang Implementation Rules and Regulation o RRR ng Republic Act 11934 na kung lahat ng ginagamit na SIM card ay rehistro sa loob ng 180 days, mapa-individual man, negosyo, foreign national o turista man na subscriber na bibili ng local SIM. Nagsimula ang SIM card registration kahapon, December 27, at may mga tao natatakot na baka mapasok ang kanilang privacy o di kaya'y magamit sa masama. Isa na rito ang 16 anyos na si Jambi na isang estudyante. Bilang isang mag-aaral, malaking tulong talaga sa akin ang SIM, lalong-lalo na at ginagamit ko ang load dito dahil wala kaming wifi. At sa bagong implementasyon ngayon ay nababahala ako dahil nasa SIM ko lahat ng aking impormasyon mapa-Facebook man at email. Sa ngayon, patuloy ang SIM card registration ng mga tao. At sa hindi naman naka-access sa website ng registration ay ginagawa na ng paraan ng NCT. Susunod, Ateneo versus UP sa UAAP Men's Basketball. At Nadine Lustre first time Best Actress sa MMFF 2022. Mga karagdagang detalye, tunghayan At tutukan sa aming pagbabalik. Tao po! Uy, tara, pasok! Na-break na si Liz at si Makoy? Hindi naman yun totoo. Hala, totoo nga, nakita ko yun sa Facebook. Ano ba kayo? Baka fake news lang yan. Oo nga no, marami pa namang kumakalat sa Facebook ngayon. May alam akong legit na news source. Ano yun? Ang Masa Balita. Masa Balita, ang maaasahan at serbisyong aktibo na magbibigay ng balitang purong katotohanan lamang. Walang pinapanigan, pero pinapanigan. At higit sa lahat, no scam. Kaya saan ka pa? Makibalita na kasama ang ating mga humanista. Masa Balita. Ateneo Nagwagi versus UP sa UAAP Men's Basketball. Narito si Renz Kenneth Portugalisa para sa balitang ito. Sa ikalawang pagkakataon, muling nagtapat sa UAAP Men's Basketball Championship ang Ateneo de Manila Blue Eagles at ang UP Fighting Maroons. Simula pa lang ng Game 3 sa Araneta Coliseum, umarangkada ng Ateneo. 9 na puntos ang kanilang buena mano sa pangunguna ng point guard na si Portsky Padrigao. Ramdam ng UP Fighting Maroons ang kawalan ng kanilang star forward na si Xavier Lucero na nagtamo ng injury sa Game 2. Ang halftime score 32-47, lamang ang Ateneo. Dumikit ang UP sa fourth quarter sa tulong ng 4 na dikit-dikit na puntos ng point guard na si Harold Alarcon.
Pero sa huli, lumayo ang Ateneo sa tulong ng mga free throws ni BJ Andrade. Bago matapos ang laro, pinapasok si Xavier Lucero para sa technical free throw. Binigyan siya ng pagkakataon para makapagpaalam sa kanyang mga fans. Sa huling laro niya para sa UP, ang final score 75-68. Nakuha ng Ateneo ang kanilang kalabing dalawang titulo sa men's basketball sa UAP. Ayon kay Ateneo coach Tab Baldwin, hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan ngayong taon. Ayon naman sa UP Fighting Maroons, inuwi ni Ange Kwame ang Finals MVP trophy. Isang magandang pagtatapos sa kanyang karera sa UAP. Renz Portugalisa, nag-uulat. Para sa kalagayan ng ating panahon, narito si Christopher Cole para sa weather updates. Binabantayan ngayon ang isang low pressure area na namataan 1,140 km east of Northern Luzon. Wala pa itong direktong epekto dito sa Mindanao, pero iiral naman ang panahon sa atin ng southwestern wind flow o ang hangin na patungong direksyon ng Timog Kanluran. Apektado nito ang Visayas, Zamboanga, Peninsula, Northern Mindanao, Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Magdudulot ito ng maulap na papawirin na may dalang kalat-kalat na pag-ulan. Kasama rin ang makakaapekto sa ating panahon ang localized thunderstorm, kaya asahan ang pag-ulan sa dakong hapon o gabi. Sa Cotabato City, nasa 24 to 32 degrees Celsius ang temperatura at 90% ang tsansa ng pag-ulan. Paalala lang po na palaging maging alerto at handa. Para sa Balitang Showbiz, Nadine Lustre, marangkada na nga, Best Actress first time sa MMFF 2022. Narito si Eileen Jane Bastida para sa balitang ito. Nilampaso ng 29-year-old actress na si Nadine Lustre ang kanyang mga kalaban matapos iwin nito ang Best Actress Award sa katatapos lang ng Metro Manila Film Festival 2022 para sa horror film entry na Twitter. Narito ang naging reaksyon matapos tawagin bilang Best Actress ang kanyang pangalan. Sa gabi ng parangal na ginanap sa New Frontier Theater nitong gabi ng December 27, nilampaso ni Nadine ang mga kapwa nominado na sina Tony Gonzaga para sa pelikulang My Teacher, Heaven Paralejo para sa Nanahimik ang Gabi at Ivana Alawi para sa Partners in Crime. Bukod pa dito, si Nadine Lustre rin ang itinanghal bilang Star of the Night kasama si Ian Veneracion na siya namang nagugi bilang Best Actor noong gabing iyon. Bilang trivia, si Nadine Lustre ang ikatong actress na nagwagi bilang Best Actress sa MMFF sa isang horror film sa loob ng nakalipas na 30 taon. Ayon pa kay Nadine, mag-expect pa umano ang kanyang mga tagahanga na mas marami pang pelikula ang gagawin niya dahil sa kanyang pakiramdam ngayon ay tila hindi daw siya hihinto sa paggawa pa ng mga proyekto dahil ang naging positibong pagtanggap ng mga tao sa Deleter ay nagsilbing malaking inspirasyon sa kanya para magpatuloy sa paggawa ng pelikula. Samantala, mabilis naman na-post ang boyfriend ni Nadine na si Christoph Barrio na talagang mga very proud sa kanyang nobya. Ipinost niya ang larawan ni Nadine na hawak ang kanyang first ever Metro Manila Film Festival Best Actress Trophy. Inilagay din ni Christoph sa kanyang caption na never doubted her. Well, congratulations, Ms. Nadine Lustre! Para sa karagdagang updates, bisitahin lamang aming official website sa www.balitangmasahumanista.com.ph at sa FB page na Masa Humanista News Team. At yan ang mga balita ang aming nagalap para sa inyo. Salamat sa panonood. Muli, si Axel Jardine Gascal at Christopher Bastida. Sa bawat puso ng Pilipino, nagmamalasakit sa isa't isa. Ay patuloy tayong magtatagumpay. Ito ang Masa MASA na aasahan at serbisyong aktibo. Humanista News Team. Masa Balita!